Ito po ang mga pag-uusapan natin for today. Supreme Court, galit na galit. Lagot na si Bongbong at ang mga magnanakaw. Ayan na po ang inaantay natin. Finally, gising na ang the sleeping giant na Supreme Court. Pangalawa, eto masakit. AFP, aroy, nananatiling tahimik sa malawakang adiksyon at nakawan sa gobyernong ito. Ano pa ba asahan natin sa mga yan? Pangatlo, Sandro, napaamin sa media, hindi pinalaki ng maayos ng magulang. Uy. So, para mong sinasabi, Sandro, na fake news si Claire Castro. O, sinong nagsasabi sa inyo ng totoo? Ikaw o si Claire Castro? Pag-usapan natin yan mamaya. ICI, ililibing na bago magpasko. Goodbye, ICI. Panglima, eto patunay. Papatunayan ko sa inyo na sobrang laki ng ninakaw ni Bongbong Marcos. Actually, napaamin din siya. Napaamin siya sa media. O, ayan ang mga pag-uusapan natin. Ang media ngayon medyo nagkakabaligtaran na. Ha? O, kita nyo, may iringan na ang TV5 at saka ABS-CBN. Di umano. O, meron na. Hindi lang sa politiko o politika may laglagan, pati sa mainstream media. Okay? Sana po i-like nyo po agad itong vlog na ito. Pagpasok pa lang, at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe po dito sa channel natin na Coach Oli News PH. Ulitin ko po, Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, pag-usapan natin at buena mano, napakaganda nito. Ito ay tagumpay para sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan po nito. Bigyan po natin ng komentaryo. Pinapasauli na ng Korte Suprema sa gobyerno ang 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth na binalik sa National Treasury. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, naging kontrobersyal noon ang pagkuha ng pondong yan mula PhilHealth. Bakit to pinasauli ngayon ng Korte Suprema? Jiggy, sa desisyon ng Korte Suprema, unconstitutional o labag sa saligang batas ang paglipat ng 60 billion pesos na excess funds ng PhilHealth sa National Treasury noong 2024. Unanimous ang naging desisyon ng mga mahisrado sa consolidated petition para ibalik sa PhilHealth ang pondo. Ayan, napakaliwanag ha. 60 billion, Bongbong Marcos. Saan nyo na naman tinangay ito? Sino pa bang may kapangyarihan maglipat-lipat niya? Kahit ba sabihin mo si Batman pang naglipat niya, no? Kung sino man. Wag mong sabihin, Bongbong, di mo alam. 60 billion. Saan mo dinala to? Bumili kang Coca-Cola. Bumili ka ng high grade. 60 billion ha. At unconstitutional. Hindi lang unconstitutional, 15-0. Talagang matindi. Tambakekok, 15-0. So lahat po nung Supreme Court justices bumoto laban dito. So illegal po 'yang pinagagawa ng administrasyong Bongbong Marcos. Ipinag-utos din ng Korte Suprema na wag nang galawin ang 29.9 billion pesos pang balanse ng umano'y excess funds. Immediately, executory ang pagpabalik ng pondo at idadaan ito sa pamamagitan ng 2026 General Appropriations Act. Ayan. So kailangan immediately executory. Anong ibig sabihin? Agad-agad yan. Anong ibig sabihin yan? Forthwith. Kayo ang nadali ng forthwith. Immediately executory. Patay ka dyan, Bongbong Marcos. Ibabalik nyo yan. Saan nyo bubunutin yan? Kung na-hit-hit na yan. Di ba? Tapos meron pang 29.9. Para mabilis tayo, sabihin na natin 30. Wag nyo nang ilipat yon, excess fund ulit ha. Marami silang ginagawang lipat-lipat dito at alam naman natin kung saan mo dadalhin yan. Ay delikado, lalong-lalo na sa flood control, lalo na sa
DPWH, nakaw, delikado yan. Merong plano. May maitim na balak ang mga animal. Jiggy, matatandaan na inutos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapabalik sa naturang pondo sa PhilHealth. Gayunman, Pero ako saglit, may naalala ko. Kasi ito immediately executory. I-remind lang natin meron ding Supreme Court decision. Okay? Final and executory, yung estate tax ni Bongbong Marcos hindi nabayaran. Yan ang pinag-uusapan bago siya manalong presidente. Hindi bayad. Korte mismo nagsabi. Hindi ko makakalimutan yan dahil blinag natin niya ilang beses. Ngayon wala na, tahimik na. Saan kaya napunta yung estate tax ni Bongbong Marcos? Na-doktor na? Nabura na? Eto na naman tayo. Immediately executory. Ibalik mo agad Bongbong Marcos. sabi ng Korte Suprema, hindi maituturing na moot and academic yung kanilang desisyon. Jiggy? At Camille, ano naging ugat ng petisyong ito sa Korte Suprema na nauwi nga sa pagbabalik ng pondo ngayon sa PhilHealth? Jiggy, noong 2024, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang grupo at health advocates. Gusto nilang harangin nga itong transfer order ng Department of Finance para sa 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Makakaapekto raw kasi ito sa mga programang pangkalusugan. Giit naman ng nooy Finance Secretary na si Ralph Recto, sobra itong pondo at may kapangyarihan daw ang gobyerno na bawiin ito base sa isang special provision sa General Appropriations Act. Nako, nagpapalusot pa ito. Etong matindi dyan. Alam nyo, dito nyo makikita na sagad na sa buto at sagad na walang kaluluwa itong mga animal na ito. Plano talaga nilang kuhanin ito. 'Di ba? Alam naman natin yung naging anomalya, hindi ko na po kayo, this is public knowledge. Yung nakawan, yung ghost projects, yung sa DPWH and flood control. Okay? Kukuhanin mo sa PhilHealth 89.9 billion. Dadalahin mo doon. Tapos ang palusot nila excess 'yan. Recto, wag ka na magpalusot. Papalusot ka pa eh. Supreme Court na nagsabi. Unconstitutional. Ano ba pag sinagsasabi mo? Ikaw, Batman. Alam mo, wag ka na magpalusot. Sabi nga, kay may kinulimbat ka dyan, kay wala. Hinayaan mo yan na mailipat. Bakit hinayaan mo yan mailipat? Bakit ka nagpagamit? Kaya si Hodang, mga amo mo may planong nakawin yan, ba't ka nagpagamit? Kaya huwag ka na nangangatwiran pa, yan ang nakakainis eh. Di ba? Parang ito itong baka senador. Sinabi na nga ng Supreme Court, unconstitutional yung impeachment. Ang tigas-tigas ng ulo, ang kapal-kapal ng mukha nitong si Tito Soto at iba pa. Eto na naman kayo. Hindi na ba kayo talaga susunod? Buwagin na natin yung Supreme Court. Kung ganyan din kayo ng ganyan, ang magdesisyon na lang ombudsman. Pwede ganun na lang. Ombudsman na lang. Kasi dyan lang kayo susunod eh. Ang magdidesisyon na lang ng mga bagay-bagay sa Pilipinas, ombudsman tsaka ICI. Dyan lang kayo nagsasubmit eh. Pagdating sa Supreme Court, puro kayo palusot. Ibalik nyo na. Ibalik nyo na yung nakaw. Kasi pabalik kayo ng pabalik sa Diskaya. Plano nyo pang ipakulong yung Diskaya. Sabi nyo, hindi na sila magpapasko, ikukulong nyo. Dapat nga kayo nagbabalik eh. Di ba, linis-linisan tong mga animal na to. Dapat kayong nakakulong. Ibig nyo bang sabihin ng isang kontraktor kaya mag-dispalko ng ganong kalaking pera na walang tao sa ibabaw? Niloloko nyo naman kami. Kaya ako wala akong bilib yung papakulong si Diskaya. Naglilinis lang ng mga pangalan tong mga animal na ito. Huwag tayo magbolahan dito. Oo, kailangan sila managot. Pero hindi po yan. Hindi dahil makukulong ang Diskaya, maliligtas ka na, Bongbong Marcos. Kayo nga magbalik. Di ba? Pag nagpapabalik kayo, bida-bida kayo.
Ngayon kayo pinababalik ng pera. Asa na? Binida-bida mo rin yan eh. Di ba binida-bida niya rin yan? Ibabalik. Asa na? Nabalik na ba? O parang yung pangako mong 20 pesos na bigas. O parang yung pangako ninyo diyan sa sa inis na inis ako diyan sa EDCA na yan. Walang niya kayo. Pinangako nyo yung EDCA kaya nyo pinapasok para makatulong sa atin pag may trahedya. Wala pang naitutulong yung mga Amerikanong yan. Buti pa nga yung China may naiturong sa atin eh. Di ba ninanakaw pa nga ni Bongbong Marcos? Yung credit dyan sa Davao. Sino tumulong sa atin? Amerikano ba o Chinese? Bongbong Marcos, wag na tayong magbulahan. Ikaw lang nakinabang dyan sa EDCA na yan. Pero sagot dyan ng Korte Suprema, void ang special provision na yan. Nagkaroon din daw ng grave abuse of discretion sa pagpapatupad nito. Kita mo? Papalusot ka pa, animal. Itong si Recto, hindi ko alam kung ito napakayabang kasi nakapag-asawa lang ng artista. Napakayabang. Sabihan pa si Senator Bongo wag daw silang utusan. Tapos ngayon magpapalusot na naman sa Supreme Court. Dinabara ka ulit. Void. Jiggy? At Camila, ano ang reaksyon ng PhilHealth sa desisyong ito ng Korte Suprema? Jiggy, malugod naman na tinanggap ng PhilHealth itong desisyon ng Korte Suprema. Tiniyak nito ang wastong paggamit sa pondo para nga palakasin pa ang kanilang serbisyong pangkalusugan. Nagpasalamat din ang Department of Health sa desisyon ng Korte Suprema at nangako itong ipatutupad ng maayos ang Universal Healthcare Act. Ito sa akin lang. Dapat talaga ayusin natin to. Kasi ang laki po ng problema natin sa pagdating sa kalusugan. Me and myself, ang dami pong lumalapit sa akin. May sakit na ganito, may sakit na ganyan. Wala naman akong kakayanan. Ilalapit ko lang sa malasakit center, ilalapit natin kung kani-kanino, minsan napapagbigyan, minsan hindi napapagbigyan. Hindi rin natin masisi dahil wala. Katulad dito sa PhilHealth. Sagad, isipin mo, para lang sila makapagnakaw, ang daming pwedeng pagkuhanan ng pera. PhilHealth pa. Ang isinugal nila dito, buhay ng tao. Kalusugan ng tao. Diba? Isipin mo yung iba may mga cancer, hindi man lang makapagpagamot. Yung iba, malala ang kalagayan, hindi man lang makapagpagamot. Imbis na nakakatulong tong PhilHealth. Kaya nga ako naikukwento ko to kasi meron ako maraming experience eh. Pasensya na po dun sa iba, hindi natin mapagbigyan. Yung iba napapagbigyan natin kasi depende naman po, hindi naman tayo, wala naman po tayo sa gobyerno. No? So, iyon ang kalagayan natin. Kaya mas masama ang loob ko rito eh. Ito'y personal sa akin ito. Dahil kung gumagana ng maayos ang ating healthcare system, doon man lang makapamuhay ng maayos ang Pilipino. Wala eh. Pati ospital nanakawin. Pati gamot nanakawin nila. Diba? Hindi ito mga doktor ha. Yung pondo sa ospital, yung pondo sa doktor, yung pondo sa gamot, nanakawin pa ng mga lintik na mga wala talagang konsensya itong mga politiko natin. Tapos ipambibili nyo lang ng bahay. Executive Secretary Recto naman, nirerespeto raw ang desisyon ng Korte Suprema at tiniyak na susundin ito ng Finance Department. Yan muna. Yan, inuutosan ka. Utos na ng Supreme Court yan. Sumunod ka na lang. Diba? Ang yabang nito. Empleyado ka lang kahit ba ikaw ay secretary, ikaw ay taga-silbi. Empleyado ka lang ng gobyerno, huwag mong sabihin huwag kang utusan. Gago ka ba? Anong huwag kang utusan? Yan, inuutusan ka. Sumunod ka na agad. Huwag ka na yung dami-dami mong sinasabi. Diba? Ngayon, bawo ka.
Hindi kasi ako, ano ko dito sa mga sekretaryong 'to, eh, kung hindi ba kayo malakas kay Marcos, nandiyan ba kayo? Huwag nga tayong maglokohan. Alam niyo naman ang nangyayari, pinabababayad ng hinihingi ibaba yung VAT, ayaw mong ibaba, kita mo na langtaran na yung nakawan. Ito si Recto, eh. Sana, sabi daw magsasuffer ang Pilipinas pagka ibaba ang tax, hindi, ayusin niyo yung nakawan diyan. Parang ito nakatira sa Pluto, hindi niya alam ang nangyayari sa Pilipinas, eh. Puro pahirap ang ginagawa nitong tao na 'to sa mga Pilipino. Ang VAT lang taas-taas, eh. Next topic po tayo. Ito bigyan natin ng komentaryo, kasi nagtatalo na naman sila. Etong si siyempre like father like son, 'di ba? Etong si Sandro tumago, tumago sa salda, ay sa salda, sa saya. Napaghalo ko. Tumago sa palda ni Claire Castro, ganyan naman ang gawain ng tatay niya, 'di ba? Tago rin sa palda ni Claire, so discuss lang natin. Binatikos ng Malacanang ang pagtabla ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa imbitasyong humarap sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Ang ICI naman, tuloy lang daw ang trabaho sa harap ng usap-usapang mabubuwag na raw ito. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Mistulang Battle of the Presidential Sons ang comparison ng Malacanang matapos purihin ang pagkukusa ni House Majority Leader Sandro Marcos na humarap sa ICI kahapon. Taliwas sa pagtabla ni Congressman Paulo Pulong Duterte dahil wala umanong jurisdiction sa kanya ang komisyon. Banat ng palasyo, kitang-kita naman kung sino sa dalawang anak ang napalaki ng maayos. Unang-una bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente. Gaga, fake news ka. Pinalaki daw ng maayos ng magulang si Sandro. Naniniwala kayo doon? Si Sandro mismo, yung katauhan mismo ni Sandro umamin. Hindi siya pinalaki ng maayos. Tingnan nyo nga. 5'3" lang ata. Paano pinalaki ng maayos? Hindi siguro ito binigyan, baka nung bata, hindi ito pinasuso. Pinadede ka ba ng nanay mo? 5'3" ka lang, paano pinalaki ng maayos? Parang hindi ka dumede, eh. Siguro pagka panganak mo pa lang, hindi ko masabi, hindi natin masabi dahil sabi ni Amy. Sabi to ni Amy, addict daw kayo. Baka mamaya habang dumedede, nagdodroga kayo, baka lang naman, naiisip ko. Ayan, hindi lumaki ng maayos. Hindi naman namin kasalanan kung hindi napalaki ng maayos yan, eh. Bakit naging bansot? Baka supot pa. Alam mo, magtataka kayo, bakit ba hindi talaga lumaki ng maayos yan? Despite sa dami nilang pera. Yun lang naiisip ko, baka nagdodroga habang nagpapadede or yun, supot. Ano sa tingin ninyo? Bakit nabansot ito si Sandro? But kidding aside, paano naging disente? Ako, may tanong lang, Claire. Pag yung anak mo ba maliligawan ng adik, matatawag mong disente? Pagka yung anak mo ba maliligawan ng magnanakaw, matatawag mo bang disente? Ako'y nagtatanong lang. 'Di ba? Siyempre hindi mo aamining adik, siyempre hindi mo aamining magnanakaw. Pero alam mo kung ano totoo. 'Di ba? Kayo ba? Halimbawa na lang. Ito yung halimbawa para lang makita ninyo. Meron kayong anak na babae. 2 tao lang ang natitirang lalaki sa buong mundo ang manliligaw, si Sandro at saka si Pulong. Kanino nyo ipapaligawan yung anak ninyo? Pagka ganito klase yung manliligaw sa anak ko. Magdroga-droga ka.
ay magkakaanuhan tayo, magkakasakitan tayo. Hindi po grave threat yan. It's just an example. Kunwari, manliligaw sa anak ko, magnanakaw, tsaka adik pa. Ay, ano lang naman, example, okay? Hindi takot. Matapang na humarap sa investigasyon. Paano hindi takot? Ikaw ang nagsasalita in behalf of them. Tingnan mo si Pulong. May spokesperson ba? Doon pa lang kitang-kita mo na pinagkaiba eh. Si PRRD walang ganyan. Walang vlogger ng ganyan. Siya mismo humaharap sa taong bayan. Siya mismo sumasagot. Yung amo mo nga duwag eh. Alisan mo ng kapangyarihan yan. Tingnan ko kung makaharap sa tao yan. Weak talaga yan si Bongbong. Nagkataon lang may apelyidong Marcos. It's if not because of his father, Ferdinand Marcos, walang accomplishment yan si Bongbong. Wala. Kung hindi yan Marcos, wala yan. Palabo yan, nagdodroga, nagrarugby sa kalsada. Hindi nga makaharap. Ganyan din. Anong napamana niyan? Hindi ganun din yung anak na tumatago din sa palda mo. Paano ba napalaki ng maayos yung walang tato? Si Pulong nakailang drug test na. Yung mag-ama, ayaw magpa-drug test. Pati nanay, ayaw magpa-drug test. Yan ba napalaki ng maayos? Ang laki ng sinasabing anomalya sa kanila, instead na magkusang loob bumitaw, hindi bumibitaw. Walang delikadesa. Kasi pinagmamalaki nyo. Kasi itong ano nila eh, halatang halata, nakusang humarap sa ICI, Claire, ganyan kakabobo. I don't believe na bobo ka eh. Alam mo yan, pinatayo nung tatay niya yung ICI. Hindi mo alam? Anong klase ka spokesperson? Hindi mo alam tatay niya naglagay ng tao dyan? Tatay niya nagpopondo dyan? Tatay niya, syempre magpapakita sa ICI yan. Pero hindi ka ba nagdududa? Bakit executive session? Kasi pagmamalaki nyo. So, pagmamalaki mo, na lamang na siya kay Pulong dahil umarap siya sa ICI. That's the only accomplishment na lamang siya. Disente na. Ay, bobo ka talagang abogada. Bobo ka talaga. Hindi ko alam paano ka naging abogada. Ay, tanungin kita, anong infrastructure napatayo ni Sandro? Sa dami-daming pork barrel, di umano, na napala nila, anong napatayo nilang tulay? Kahit yung tatay niya walang patunayang tulay, isipin mo. Mismo si Bongbong Marcos, umamin sa media na magnanakaw siya. Inamin niya. Kasi malaki ninakaw niya. Sobrang laki. Inamin niya sa media. Alam mo kung ano yon? Kailan niya inamin? Hindi mo alam? Tanga ka talaga? Tanong mo mamaya, papakita ko sa'yo. Inamin niya sa media, mamaya pakita natin. Inamin niya sa media. Malaki ninakaw niya. Hindi nagtago. Nagboluntaryo pa. Hindi nagtago. Nagtago nga sila ng tago sa saya mo. Hindi ko alam kung hindi ba sila nasasamid. Kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. So, doon pa lang po, bilang magulang, ay proud sila sa kanilang anak. Doon ka lang mapaproud. Alam mo, ma-proud ka sa anak mo pag meron siyang sariling accomplishment. Ma-proud ka sa anak mo pag walang bisyo.
Ma-proud ka sa anak mo kung malapit sa Diyos. Ma-proud ka sa anak mo pag nagkakaroon siya ng maayos na pamilya. Pero kung adik, tas adik, wala. Proud ka ba nun? Diversion daw para pagtakpan ang katotohanan para kay Pulong ang pagpapatawag sa kanya ng ICI. Pero para sa Malacanang, walang dahilan para tumalikod sa investigasyon kung wala namang itinatago. May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na pong mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. Nagbigay ng kanilang mga response, ng kanilang mga nalalaman. Pero Gagamitin ko sa iyo sinabi mo. Kung hindi natatakot, bakit hindi magpaimbestiga? Una. At marami ng mga mambabatas na nagpasakop sa ICI. So kung walang pinagtatakban, ba't natatakot? Gamitin ko sa iyo sinabi mo. Kung hindi natatakot si Bongbong Marcos, na hindi siya adik, bakit hindi siya magpa-drug test? Ito, hindi ko na kinukonvince si Bongbong Marcos magpa-drug test. Tapos na kami dyan. Tapos na tayo dyan. Alam natin, adik na si Bongbong Marcos. Kaya lang, for discussion purposes, binabalik ko sa iyo. Bakit siya takot magpa-drug test? Ang dami na ring politiko nagpa-drug test. Pati yung mga tuta ni Bongbong Marcos before the election nagpa-drug test. Sino? Si Tuta Soto at saka si Lacson. Ang dami nagpa-drug test para lang patunayan na sila hindi adik. Nag-submit sila sa PIDEA. Bakit si Bongbong Marcos takot mag-submit sa PIDEA? Ayaw niya ng hair follicle test. Ihi lang ang pinalagay niya dun eh. Di ba? Ihi lang sa St. Luke's. Huwag nga tayo maglokohan. Oh. Kasing kapal nung makeup mo, yung pagmumukha ninyo. Kayo ang takot. Gusto mo magsuntukan pa si Pulong tsaka si Sandro eh. Baka sabihin ni Pulong, tali ko pa yung kaliwa kong kamay. Saan pupulutin niya si Sandro? Tatago sa palda mo. Pero mismong si Resigned Commissioner Rogelio Babe Singson ang nagsabing walang pangil ang ICI dahil sa lubos na kakulangan sa pondo. Tugon ng palasyo, nasa komisyon na ang pondo. At sa matagal ng pagkwestiyon sa kapangyarihan ng ICI, muling iginiit ng Malacanang na fact-finding commission ito na binuo para tumulong sa DOJ at Ombudsman na magsampa ng kaso. Kung nanganganib na nga bang madissolve ang ICI, But since nga po, nandiyan naman din po ang ombudsman at napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng mga anomalyang flood control projects. Maaari pong maging ganun. Pero as of now, wala pa po tayong pinakadetalye. So ano mang update patungkol dyan. Bye-bye, ICI. Malapit na yan. Tingnan mo. Okay, mamaya sasabihin ko sa inyo bakit malapit na ang ICI. ayon kasi sa Politico.com, kinukonsidera na rin daw ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin na sumunod sa pagbibitiw ni Singson dahil sa umano'y differences nila ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Setyembre lang pumasok si Azurin matapos palitan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagpahayag din ng pagkadismaya sa pondo ng ICI dahilan para gumastos pa raw siya mula sa kanyang sariling bulsa noong nakaupo pa ito sa ICI. Pero ayon sa Executive Director ng ICI na si Attorney Brian Hosaka, magpapatuloy ang trabaho ng komisyon hanggang makumpleto nito ang mandato o kaya'y buwagin ng Pangulo. Tumangging magbigay na pahayag ang Office of the Ombudsman para kumpirmahin ang pahayag ni Ombudsman Boying Rebulla na baka mabuwag na ang ICI at sila na ang tuluyang humawak na mga flood control case. Pag-uusapan natin yan patungkol dito sa ICI. Mamaya lang pag-usapan natin. Malapit na po yan, hindi na aabot ng Pasko. Sana hindi na umabot ng Pasko yan. Wala na rin eh. Nagpapahiwatig na sila. Bukas naman ang palasyo sa anumang maaaring kahantungan ng ICI, bunsod na rin ng mga gumugulong na panukala sa Kongreso na magtatag ng isang independent commission against infrastructure corruption. Para sa agenda. Next po tayo.
Ito, pag-usapan natin ito dahil isa na naman nag-resign. Talagang mauubos ang tao ni Bongbong Marcos. Marcos, hindi ka pa ba nakakahalata na yung bagyo hindi lumalagpas sa Malacanang? Di ba? Hindi umaalis eh. Talagang kaliwat kanan, sunod-sunod. Hindi ko nga alam kung ano nangyari kay medyo nami-miss na kita, saldi ko. Kailan ka ba ulit lalabas? Baka magpapasabog yan ng malaki sa Pasko. O para may pag-uusapan. Nako, delikado ka. Ikaw, Bongbong Marcos, ang delikado sa Pasko. Ligwak na naman ang isa pang miyembro ng gabinete na nakaladkad din sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. Isang araw matapos maisiwalat na may koreksyon umano sa isang contractor, kinumpirma ng Department of Justice na nagsumite na ng kanyang resignation si DOJ Undersecretary Jojo Cad. Tingnan mo to DOJ ito. Under kay Boying Remulla. Dati, nung siya ay DOJ. USEC, Department of Justice. Department ng Hustisya. Pero may anomalya ng pagnanakaw. Ganyan po tayo katindi. Yung ombudsman natin, yung anak na hulihan ng kush. Ganyan po katindi. Sige, tuloy nyo yan. But as to whether or not this appointment has been accepted or acted upon, we have no news yet. So he has tendered it, but no news yet on whether it was been acted upon. No? So that's what all we know for now. Dagdag nito, hindi nila alam kung kailan eksakto ito nagpasa ng resignation dahil sa opisina ito ng Pangulo ipinasa. Unang pinaputok sa palasyo ang balitang nagbitiw na ito sa pwesto matapos maipabalitang may koneksyon ito sa isang construction company na JSJ Builders Incorporated na ipinangalan umano sa kanyang then 19-year-old son. 2023 lang na ma-incorporate ang JSJ pero agad ito nakakubra umano ng mahigit 200 milyong pisong proyekto sa Ilocos Norte. Tiyan mo, Ilocos Norte, okay? Ano proyekto nito? 'Di ba? Pinagmamalaki mo yung ICI, Claire. Di sabihin mo sa amin, ito, bagong-bago lang, 2023 lang. Naging contractor. 200 million na agad ang proyekto. Bigla kang yaman, anak ng teteng. Ano ka, anak ng Marcos? Di ba? Ilocos Norte pa. Baka mamaya, kasalanan na naman yan ni Tatay Digong. Mga animal kayo. But, hindi nyo patunayan kung ano ang naging proyekto nito. Bakit siya nagkaroon ng ganong karaming proyekto? Ganong kalaking proyekto? At ano ay papakita ninyo? Halimbawa, sa Davao, may nakita kayong bridge, di ba? Napilit ninanakaw ni Bongbong Marcos. Inamin niya dyan mismo. Magnanakaw si Bongbong. Ang laki ng ninakaw niya, isang malaking tulay. Isipin nyo, pati tulay ninanakaw ni Bongbong Marcos. Ganyan po kaganid yang si Bongbong Marcos. Pati hindi naman dapat sa kanya, ninanakaw niya. Pati credits, ninanakaw niya. Ganyang kakapalang mukha niyan. Panahon pa ni Sara yan yung tulay dyan. Ang ipagmalaki nyo dyan sa Ilocos Norte. Matagal na kayo dyan Anong proyekto we want to see? Dapat alam nyo sa ating mga manunood, sa inyong mga Pilipino, kalampagin natin. Pakita na ng pakita ang Davao ng development nila, ng infrastructure ng Davao. Davao City. Ang Ilocos Norte, ano ipapakita nyo? Windmill. Sige nga. It's about time, kalampagin natin tong gobyernong animal na ito. Ano mapagmamalaki nyo sa Ilocos Norte? Mga kontraktor na katulad nito? 2022 nang i-appoint ni Pangulong Marcos si Cadiz sa pwesto. Isang buwan matapos itong maupo bilang presidente. Kita mo, pagkaupo, in-appoint agad si Cadiz. Hindi lang yan. Kapwa sila tubong Ilocos Norte. Matatanda ang naging parte rin ito ng President's Legislative Team noong nagtatrabaho pa ito sa Senado. Ayan, di ba? So matagal na tong kasama ni Bongbong Marcos.
Tapos, taga Ilocos Norte. So, hindi pwedeng makalusot si Bongbong Marcos na kung ito ay may anomalya ng kalokohan, huwag mong sabihin, Bongbong Marcos, di mo na naman alam. Parang yung kay Saldico, 3 taong kayo nagnanakawan dyan. Hindi mo rin alam. Bongbong, anong alam mo bukod sa marijuana? Anong alam mo bukod sa cocaine? Ay, ako'y nagtatanong lang. Kasi tropa mo tong mga to dati na eh. Nagkaroon ng anomalya. Ngayon nag-resign. Pero malamang ito katulad nung kay E.S. Bersamin. Pinag-resign. Ganyan naman ang style eh. Para dumistansya. Teka muna, wala kaming alam dyan. Yan ang style ni Bongbong Marcos. Hugas kamay. O, mag-resign ka, alis ka dyan. Nabuking ka eh. Dudungis ako sa'yo, alis ka. So para malinis tingnan si Bongbong Marcos, ginagawa niya ang kailangan niyang gawin. Fall guy ka eh. So hindi kita kukonsintihin. Ganun po ang optics na gustong palabasin ni Bongbong Marcos. Pero lahat namang mangyan, sino naglagay? Siya. Saan may proyekto? Sa Ilocos Norte. Kailan niya pakakilala? Dati pa, senador pa ka. Nasa kanya na yan. Nakikita nyo kung paano gumawa ng tropa? Huwag mong sabihin, halimbawa ako, lahat ng tropa ko adik. Gabi-gabi kami lumalabas, kasama ko pa nagtatrabaho, tao ko pa. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako adik, maniniwala ka? Pag nahuli ng pulis, didistansya lang ako? Huwag nga tayo maglukuhan, Bongbong. At tinapnoon ni Senador Amy Marcos para hawakan ang legal affairs ng Ilocos Norte noong gobernador pa si Amy. Isa ka pa, Amy. We do not know what basis, if any, the Ombudsman would have to conduct its investigation. But certainly, as it is right now, as it stands, we're just awaiting if there would be any complaint that would be filed. Everything is based on allegations so far. Unang idinawit si Cadiz So, based on allegations, kaya lang may record po yan eh. Diba? Kaya nga si Lacson, diba? Yung dalawa, napilitang ipaamin ni Lacson. Inamin niya, pero hindi daw alam ni Bongbong Marcos. Naalala niyo yung dalawa? Kasi nasa record. Hindi nila pwedeng itanggi. They have to admit it. Ang i-deny lang nila, hindi nakakarating kay Bongbong Marcos. Ginamit lang yung pangalan ni Bongbong Marcos. Yun yung style. Same thing dito. Ganyan ang gagawin. Hindi namin alam yan. Siya lang ang gumalaw dyan. Tagal mong kasama, hindi mo alam. sa flood control scandal ni resigned Congressman Zaldico bilang bagman umano ni Pangulong Marcos. Pero walang direktang komento ang DOJ dito. Nauna nang sinabi nito na walang involvement si Cadiz sa mga nagiging investigasyon ng ahensya sa flood control scandal. Alam nyo, simple lang yan. Hindi nila didiinan to si Cadiz. Okay? Because it's public knowledge, tao to ni Bongbong Marcos. At imposible na hindi involved dito si Bongbong Marcos. Siguro to the very least, tanga nga lang siya talaga. Pero I don't believe that. Hindi ako naniniwala that. Kasabwat to si Bongbong Marcos sa sinasabi ni Saldico na hindi naman nila pwedeng itanggi kasi may record kaya nga pinagre-resign. Pero walang kaso, hindi sabi nga din ng 'di ba DOJ, hindi pati ombudsman wala silang kasi accusation pa lang, 'di ba? Hindi nila didiinan. Kasi pag diniinan mo yung mga kasamahan ni Bongbong Marcos, pag yan napikon, ikakanta siya. Tingnan nyo ngayon, 'di ba? Asa na si etong sa DPWH? Nakatakas, umalis. Naniniwala ba kayong nakatakas 'yun? Hindi, pinatakas 'yun. 'Di ba?
Si Saldico, feeling nyo talagang gusto nilang pabalikin? Hindi nila pababalikin. 'Pag nakabalik yan dito, ididiin yan si Saldico sa korte, itong si Bongbong. So same thing dito, yan ang style nila. Kunwari lang resign tas tahimik ka na, alis ka muna, pahinga ka, punta ka sa ibang bansa, relax ka lang do'n, pero hindi ka namin didiinan. Sinong didiinan namin? Si Bato, si Bongo, si Cheese, si Diskaya. Yan, yung mga yan. 'Di ba? Alam naman natin kung saan sila didiin, eh. Oh, ay sinabi na nga pati asawa niya tsaka yung bayaw niya, eh. May nag-iimbestiga ba dun sa kapatid ni Lisa? Oh, yung bayaw niya, yung kapatid ng asawa niyang si Martin, may nag-iimbestiga ba? Wala, hindi nila didiinan 'yan. Pakitang-kita lang, tao lang 'yan sa sa optics lang nila sa media kunwari ginagawa yung trabaho, pero hindi. Hindi po nila aanuhin 'yan. Next po tayo. Ito, pag-usapan natin kung, kailan ililibing 'tong ICI. Hindi, ito pala siguro yung sinasabi ni Bongbong Marcos na maraming makukulong bago magpasko. Parang maunang mailibing itong, ICI bago magpasko. Pag-usapan natin. Posibleng hindi na magtagal pa ang Independent Commission on Infrastructure o ICI ayon sa Ombudsman. Pero ang sabi ng Executive Director ng ICI, mananatili ang komisyon hanggang makumpleto ang mandato nito o hanggang hindi binubuwag ng Pangulo. Nakatutok si Maki Pulido. Nakakahigit 2 buwan pa lang mula nang maitatag ang Independent Commission for Infrastructure pero posibleng di na yan magtagal, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa loob kasi ng 1 hanggang 2 buwan, posibleng i-turn over na ng komisyon ang nasimulang investigasyon sa Office of the Ombudsman. Kasi hindi naman pwedeng forever ang ICI. Yeah. At itong susunod na taon ay marami tayong kukunin mga batang abogado na siyang magbamana ng mga problema na pinakailangan ayusin natin sa ating bayan. Natin naman palusot. Okay. Titingnan po natin, 2 buwan pa lang ang ICI. Tapos, kanina, kahit kahapon na-discuss na rin natin na iba ang sagot ni Claire Castro patungkol dito sa malapit na ang katapusan ng ICI. Hindi diretso. Alam nyo naman si Claire Castro, matapang yan sumagot pagka kahit nga fake news, sinasagot niyan. Pero pagdating doon sa ICI, alanganin siya. Ngayon, si Boying naman, hindi naman daw pwedeng forever ang ICI. Dito pa lang nakikita natin na naghahanap sila ng graceful exit. Kasi nga, nag-resign na si Singson. Si Magalong at the get-go, ayaw na, 'di ba? Tapos susunod pa si Asurin, di umano. So, wala hindi epektibo talaga. Hindi na popondohan ng maayos, walang pinatutunguhan yung investigasyon, walang pangil, pero sa madaling salita, hindi pinapaniwalaan ng tao Yan po yung parang that's the nail on the coffin. Talagang wala na, sarado na, patay na. Patay na itong ICI. Kaya nakita mo to si Boying, nagpapadaplis na. Para pag binuwag ni Bongbong Marcos yung ICI, hindi nakakaya. Sabi niya, hindi naman kailangan forever ang ICI. Teka muna, oo. Of course, hindi naman forever ang ICI. Pero 2 months? Katatayo lang 2 months? Bakit? Walang accomplishments Walang tiwala ang taong bayan. Even ako, ang tawag ko dyan sa mga yan, inutil. Bakit? Walang purpose Anong purpose nila? Wala. Kung hindi naniniwala ang taong bayan, ang importante dito, mabalik ang tiwala ng taong bayan para lumiksi ulit ang ating negosyo, bumangon ulit ang ating stocks, 'di ba? Bagsak na ang dolyar, etc., etc.
Oh, walang tiwala sa ICI. Ibig sabihin, ayaw ng tao yung ginagawang klaseng investigasyon nitong ICI. Isipin mo, nag nagpaimbestiga diyan si Sandro. Executive session, 'di sila-sila lang nag-usap. Pagkatapos nila mag-usap sasabihin, "Okey lang ilabas niyo." Gago, 'di ba? Bakit hindi niyo pa ni-live simula pa lang? Oh. So makikita natin, sila-sila mismo from the inside nagpaparamdam na para hindi nakakahiya. Oh, kasi dalawa lang ang ICI daw, hanggang sa matapos nila yung kung bakit sila itinayo or buwagin sila ng presidente. Definitely bubuwagin na 'to ng presidente. Oh, kaya nga ganito na ang kanilang pananalita. Pero sabi ni ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, mananatili at magpapatuloy ang komisyon hanggang makumpleto nito ang kanyang mandato o i-dissolve ng presidente. Ipinunto Ayun. O i-dissolve ng presidente, i-dissolve na ito. ni Hosaka ang sunset clause sa Section 10 ng Executive Order na bumuo sa ICI. Natitigil lang ito kung tapos na ang misyon o buwagin ng Pangulo. Sabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila Anong gusto niyan? Driver? Bigyan ng driver yan. Bakit ba driver ka ng driver, Coach Oli? Pwede ba ako maging driver sa'yo? Ew. Anong gusto mo, Laila? Ayun to, sip-sip to kay Bongbong Marcos eh. Siyempre nga naman, nakakulong siya. Oh, di ba? So, pinakawalan siya. Kailangan pakawalan siya para yung tumbong ng dilawan, yun naman ang kainin ni Bongbong Marcos, itong tae ng dilaw. Para mapakain niya rin ng tae niya yung dilaw. So, nagkakainan sila ng tae, di ba? Kasi sinuka na nila, tinain na nila yan, isa't isa eh. Yan yung kinakain nila. O ano ang boses mo, Laila? May boses ka pa ba, Laila de Lima? Pero pakinggan natin, anong boses mo? de Lima, hindi pa tapos ang misyon ng ICI. At ang tamang direksyon para sa kanya ay palakasin ang kapangyarihang mag-imbestiga ng komisyon sa pamamagitan ng pagsasabatas ng panukala niyang Independent Commission Against Infrastructure Corruption na may counterpart na ring panukala sa Senado. Mas makapangyarihan yan at tiyak na popondohan kung isabatas, di tulad ng limitadong kapangyarihan ng ICI. Mali ka dyan, Laila. Okay? So, limitado daw ang ICI. Kailangan isabatas yan nang sa ganoon may pondo. Okay? Magkaroon ng pangil ang ICI, makakapag-imbestiga na maayos. Hindi ako naniniwala doon. Kasi yan, presidente rin na nagtayo eh. Di ba? Oh. Paano kung ang presidente magnanakaw? Paano niya iimbestigahan? Paano kung anak ng presidente magnanakaw? Paano niya iimbestigahan? Meron naman tayong Blue Ribbon. Hayaan na natin yung Blue Ribbon mag-imbestiga. Meron din naman ng Kamara. Nag-iimbestiga rin naman sila patungkol dito. Meron din naman ng Ombudsman. Bakit kailangan pa natin ng ICI? Mas tiwala pa ang tao sa Blue Ribbon kasi sa Blue Ribbon, ang nag-iimbestiga, ang nagtatanong, ay binoto ng tao. Hindi nilagay ng presidente. Bagamat hindi naman talaga priority ng Senado ang mag-imbestiga kung hindi sila ay in aid of legislation lang. Oo, pero pwede rin gawin sa Blue Ribbon. Wag na tayong maglokohan. This is public knowledge naman. Kahit naman sino talagang nagagamit yung Blue Ribbon at kahit ano pang programa at investigasyon dyan sa Senado, hindi lang yan sa in aid of legislation. Talagang meron silang iniimbestigahan. Wala lang silang karapatang magpakulong. Contempt pwede. Diba? Pero mas paniwala ang tao dun eh. Bakit? Gumagana yung demokrasya. Naka-live. Una, higit sa lahat live. Napapanood nila. Kung merong lokohang nangyayari. At saka, magkakaibang parte, magkakaibang panig, magkakaibang partido, nagtatanungan. Hindi lang yung kakampi, halimbawa ng presidente, pati kalaban ng presidente. Diba? So, mas kapani-paniwala. Wag na, Laila, yung mga suggestion mo, para ka lang sumipsip kay Bongbong Marcos.
Laila, hindi ka ata kasali sa group chat. Nakikita mo na ngang umi-exit na yung mga tao ni Bongbong, eh. Pinapadaplisan na nga itong exit plan. Hihirit ka pa ng ganyan. Panira ka ng ng driver, ng diskarte. Ang pondo nga para rito, 41 million pesos at kalalabas lang. Kaya hindi pa sumasahod ang staff at commissioners. Ayon kay ICI, Grabe, no? 41 million, 2 buwan pa lang, hindi pa sumasahod yung mga staff. Siguro kung yung 41 million, nilagay na lang natin sa PhilHealth. Hindi ko alam kung pero wala kasi talagang kwenta yung ICI. I really think that 41 million or kahit 10 million lang yan, ICI is a waste of time. It's a waste of money. Special Advisor Rodolfo Azurin. Kaya ilang buwan ng kanya-kanyang bunot sa sariling bulsa mga opisyal para gumulong ang kanilang investigasyon. At kahit pa nakapag-refer naman sila ng mga kaso sa ombudsman, na-hamper din yung performance kasi nga unang-una is we can only contribute so much out of our resources and then we can only hire people based doon sa mga expectations na kasi hindi namin alam kung gaano ba kalaki yung budget na ibibigay sa amin. Kaya nga kung ako sa'yo, sir, mag-resign ka na. Madudungisan lang pangalan nyo dyan. Wala rin naman naniniwala sa ICI. sa kabila niyan, itinanggi ni Azurin na magre-resign din siya kasunod ng naunang pagbibitiw sa komisyon ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Itinanggi niya rin ang usap-usapang hindi sila nag-uusap ni ICI Chair at dating Supreme Court Justice Andres Reyes. I can only speculate na siguro there are some quarters they want to sow divisiveness, so intrigue among the members ng ICI. Palalabasin na kami nag-away-away na para lang sa ganun to justify na i-abolish siguro ang ICI. Hindi ko sinasabing nag-aaway-away na kayo. Pero nanggagaling mismo sa loob eh. Diba? Si Boying nga mismo sinasabi na malapit na katapusan ninyo. Huwag ka nang in denial. Yun naman ang katotohanan. Paano yan? Saan kayo kukuha rin ng pondo? Sabi nga ni Magalong, siya nga mismo, nagpalawal na ng 30,000 ata. Hindi ko alam kung baka ninakaw. Baka yung pondo ng ICI, ninakaw na, pati pambihira, pati ang pinatulan. No? Pero, matanong ko lang, sir, bilang pulis ka, may intel kayo di ba? May matalas kayo dyan sa mga ganyang klase. Ano end goal ng ICI? Parang wala Parang ang end goal niyan, yung sinabi ni Singson. Maging labandera kayo ng palasyo. Maging punching bag kayo ng palasyo. Sinabi yan mismo nung kasamahan nyo dyan sa ICI. Para sa GMA Next po tayo. Ito. Pag-usapan po natin itong interview kay Claire at patungkol dito naman sa ICI. Sa kanila na. Ma'am, ang kagabi, nagsalita rin po si Mayor Magalong. Sabi niya, nung time niya, nagpalawal din siya ng 30,000 pesos from his own pocket. Hindi na rin daw naibalik yon. And he also mentioned na he heard that one of the members of ICI is also planning to resign to follow the footsteps of Secretary Singson. Meron po ba kayong nakuhang information about this and how will this affect the operation and integrity of ICI? Tingnan po natin yung sagot ni Claire Castro. Makikita natin dito yung 30,000. May utang pa gobyerno kay Singson, kay Magalong. Ang lupit no? Nagpalawal pa si Magalong. So ibig sabihin, diyan pa lang, ganyan na po kalala ang gobyerno natin. Talagang mismanage na po ang pondo ng gobyerno. Wala nang direksyon 2 months pa lang, nag-uusap na ng bubuwagin. You can see the quality
the kind of a leader si Bongbong Marcos? Wala eh. Sabog. I mean, sabog-sabog yung kanyang desisyon. May baka nga sabog kasi talaga siya. Wala eh. Sabi nga dapat nililista niyo yung sinasabi ni Bongbong Marcos kasi pag nagsabi siya ngayon parang kinabukasan nakakalimutan niya na. Walang follow through. Kaya itong mga ganitong klaseng leader, wala silang accomplishments like yung bridge na sinasabi natin na gano'ng kalaki ang ninakaw ni Bongbong Marcos. Pati bridge ninanakaw ni Bongbong Marcos. Because this kind of infrastructure, it takes years. Years of planning, years of follow through. Wala po si Bongbong Marcos niyan. Na ang gulo-gulo ni Bongbong Marcos. Ang gulo-gulo. Paiba-iba, I mean, kay Tory na lang. Nilagay mo PNP chief tapos inalis mo agad. Nagtayo ka ng unit team tapos binuwag nyo agad. Nakikita nyo ba yung consistency or none thereof ng kanyang pagiging consistent? Diba? Ang labo ni Bongbong eh. O eto na naman tayo. Tingnan natin anong sagot ni Claire dito. Patungkol po sa sinabi niya na mayroon pang kulang sa kanya, ipinakiusap na po natin since nandiyan na po yung pondo. Kung ano po yung pagkukulang sa may mga dapat na bayaran na po agad. Ayan. So, doon pa lang kikita mo na, di ba? Kailangan pa magkalampagan. Dapat siyang pagkatayo pa lang, turnkey system na. Ano ibig sabihin? Dapat pagkatayo pa lang, lahat ng tao kumikilos, alam na. Bago pa lang natayo, planado na saan kukuha ng pera, anong mandato, anong gagawin nila, ganito, tuwing kailan sila magmi-meeting, yung ganon. Gumagalaw ng kusa, eto kung hindi kayo magkakalampagan. Inefficient di ba? Yung next question. At hindi po naman nagkulang ang Pangulo dahil lahat po ng kailangan ng ICI, lahat na maibibigay na tulong po na manggagaling po sa Pangulo, iyan po ay ibinibigay. Paano binibigay? Tingnan nyo nung nuknukan ng sinungaling to. Nag-aabono na nga yung mga investigador mismo ni hindi nga nila alam kung saan sila kukuha ng lawyer, ni hindi nga nila alam kung saan sila kukuha ng empleyado. Ang sinabi mo, lahat naman ng obligasyon ng Pangulo, lahat naman ng kailangan ng ICI ay naibibigay. Past tense, nangyari na, naibibigay. Hindi po naibibigay. Fake news ka talaga, Claire. Nagrereklamo na nga, kaya nga nagsisi-resign. Ang gulo-gulo ng ICI mismo. Paano magsusolusyon ng ICI sa labas? From the inside, ang gulo-gulo na nga. Tapos dumating daw yung pondong 40 million. Ngayon pa lang. Para kayong kumpanya na hindi nagbabayad sa empleyado, lalayasan talaga kayo. Tapos ang gagamitin mong term, lahat ng pangangailangan ng empleyado na ibibigay? Tanga ka ba? At patungkol po kung sino po yung magre-resign, siguro mas maganda po siya na po yung kanyang, siya na po ay yung tanungin. Siya naman po nagbigay ng information. Ang dami na nagre-resign di ba? Okay, tinanggi naman ni Asuri na siya yung magre-resign. Pero let's see. Of course, tatanggi nila yan. Ganun din naman yung kay Singson di ba? Natuloy din yung resignation. Yung iba ayaw paniwalaan, pero natuloy din. Ano mangyayari dito sa ICI na yan? Wala na. Kung kayo man, tanggapin nyo ba yan? Saan sila? Lalong-lalo na pag ikaw mag-iimbestiga dyan, kailangan matinuhang tao. Kasi kung maglalagay lang sila dyan ng hindi matino, hindi rin paniniwalaan ng tao. Pero pag naglagay ka naman dyan ng matino, mauuwi lang sa resignation. Bakit? Nakikita nila may pinagtatakpan Gaya ng sabi ni Singson, bakit ko sisirain ang sarili ko at ang pamilya ko para sa Malacanang? Bibitaw talaga. Yan ang kalagayan. Kaya tapusin nyo na yung ICI na yan. Walang silbi yan. Next po tayo.
Ito nakita ko sa Facebook at basahin natin. Ito po ay sinabi ni Justice Amy Lazaro Javier, Supreme Court Associate Justice. Tama na ang palusot. Tama na ang maling direksyon ng pondo at prioridad. Ay, salamat. Supreme Court. Nagising kayo. Sana lang medyo mabilis. Kasi sinampa rin sa Supreme Court itong patungkol kay PRRD, no? At pinasasagot ang gobyerno patungkol doon sa pagpapadala ng gobyerno ni Bongbong Marcos kay PRRD sa Dahig. Sana lang ako'y nagre-request, no? Sana bilis-bilisan nila kasi baka mamaya patay na yung kabayo, sayang lang yung damo. Alam naman natin matanda na si Tatay Digong. At the same time, kailangan na namin ng tulong niyo, Supreme Court, no? Malala na po ang pang-aabuso ng gobyernong ito. Wala na kaming malapitan. Yung AFP naman, napakatahimik. Parang tanggap na nila na may adik na presidente. Tanggap na nila na ninanakawan. Tingnan nyo naman to sila Browner. Ninanakawan na lang tayo sa flood control. So sila ay nananatiling tahimik. Hindi man lang nila tanungin kung talagang kamusta na ang health ng presidente. Yan naman ay nakalagay sa konstitusyon. Dapat ay nagiging bukas sa AFP ng kalusugan ng Pangulo. Siya ay adik. Sabi mismo ng kapatid. So dapat pinapakita ni Bongbong Marcos, pinapakita niya sa AFP na siya ay hindi adik. Pero walang ginagawa ang AFP. So kami humihingi na ng tulong sa Supreme Court. Ito ang sabi niya, hindi mananatiling nakaupo lamang ang hukuman. Salamat naman. Finally, habang ang bayan ay naghahanap at humihiyaw sa amin ng tulong. Exactly. Talaga wala na eh. Kasi po sagad na ang Pilipino. Hindi na nila malaman kung saan sila lalapit. Ultimo yung Pinklawan. Nagpapagamit na kay Bongbong Marcos. Wala na tayong malapitan, lahat po politiko. Lahat po politika na ang pinasok. Wala nang tumatayo, naninindigan. Tumatayo man ang mga Maka-Duterte, kaya lang, yung mga nakaupong Maka-Duterte ay minority. Kakaunti lang. Marami pong Maka-Duterte, mga ordinaryong Pilipino katulad namin. Pero yung mga nakaupo, minority po. Wala rin silang magawa. Kita nyo naman siguro kung paano hinijack yung Blue Ribbon. Diba? Ultimo yung ombudsman. Ano nga asahan natin sa ganyan? Kami nananalig na lang sa paninindigan ng Supreme Court. Lalo na't inatasan kami ng konstitusyon bilang nag-iisang matatag na tanggulan ng karapatan ng mga mamamayan. Kayo at saka AFP. Pero kalimutan muna natin ang AFP. Mukhang magtatagal silang bingi. Dito na lang muna tayo sa Supreme Court. Maraming salamat, Justice Javier. Sana ay magpatuloy po kayo at sana yung sinasabi ninyo mangyari. Hindi kami magiging bingi sa kanilang hinaing, hindi kami magiging bulag sa kanilang kalagayan, at lalong hindi kami magiging manhid sa kanilang paghihirap. Hirap na po. Itong mga ito'y matatalino. Ako'y naniniwala na alam nila kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa Pilipinas. Kasi ito na lang po ang maaasahan natin eh. Dahil minsan may mga abogado rin na bias eh. Ang Supreme Court, sabi ng konstitusyon, dapat sila ay nasa gitna. Kung ikaw ay nasa gitna, hindi mo maitatanggi na we have the worst government right now. We have the worst ghost projects right now. We have the worst flood control projects right now. We have the worst corruption right now. We have the worst drug addiction right now. Ang laki po ng problema. Ito po ang pinakamahirap na kalagayan ng Pilipinas. We have the worst investors right now. Yung stock exchange, bagsak po.
We have the worst dollar to peso exchange rate. Peso to dollar. Di ba? Bagsak po ang peso natin. And I believe these people are intelligent. They know it all. They can see beyond doon sa optics. Kita nila yan eh. Hindi ka naman magiging basta-basta associate justice ng wala kang laman ulo. These are lawyers not like yung the likes of Claire Castro. Hindi, iba po ito, malalayo po ito. These are not the lawyers like Gadon, no? So sana nga unang-una sa lahat ay maibalik sana si PRRD. Kung kinakailangan managot siya dito sa ating bansa. Paharapin siya sa korte. Kung may ebidensya laban sa kanya, sige ikulong. Kung wala, pakawalan. Pero dito litisin sa ating bansa. And saklolo po. Sana makita nyo rin yung kalusugan ng ating presidente. Alam ko ay saklaw nyo rin ito. No? May pamamaraan patungkol sa kalagayan ng ating liderato. Maraming salamat po. Huwag po kakalimutan na mag-like po kayo dito sa vlog na ito. At sana po ay doon sa mga hindi pa po natin subscriber ay may patuloy kayo mag-subscribe. Yung mga pakitingin, baka hindi pa kayo nakasubscribe, i-check nyo lang dyan. Kiklik nyo lang yung subscribe button. Libre naman po yung konting lambing. Maraming salamat po. Patuloy po kayong sumabaybay sa ating vlog. Makapanood simula't simula hanggang sa matapos. Maraming salamat po. God bless everyone. Kita-kits po tayo ulit bukas.